Mga kaibigan, once again, Moto Master. Welcome back sa ating YouTube channel. Magbibigay lang ako ng tip sa atin na mga naka FI na motor. Kahit yan ay XRM o kagaya nito, Raider J crossover, o kaya kahit yung automatic na Honda Click, Yamaha MIUI. Yung mga yan, mga kaibigan, ay pare-parehas lang na naka fuel injected ang fuel delivery ng ating mga motor. So dahil yan ay fuel injected, medyo sensitive tayo, mga kaibigan, pagdating sa swako at saka spark plug natin. At kadalasan ang nagiging issue kapag may problema ang inyong spark plug o kaya swako ay hindi nyo makuha yung dating idle o yung tamang idle ng inyong mga motor. Hindi kasi ito katulad ng decarburetor na basta-basta lang natin palitan ng swako na mumurahin. Mga kaibigan, kadalasan ang issue na ito, nagpalinis ka na ng iyong throttle body, nagpalit ka na ng iyong fuel filter na dito matatagpuan yan sa tangke, then nagtanggal ka na rin or nagpalit ka na rin ng iyong air cleaner, pero nararamdaman mo pa rin, mga kaibigan, yung iyong idle na hindi maganda. So ang fuel filter ng ating FI na motor nasa bandang tangke po yan. Kahit anong klaseng motor, basta yan ay fuel injected, at regularly dapat pinapalitan yan. So 10,000 kilometers run, palitan mo na yung fuel filter. Then yung air cleaner naman, depende din naman yan kung 15,000 kilometers run or 10,000 to 15,000 kilometers run, pwede ka na magpalit ng iyong air filter. Ngayon, sa air filter naman, case to case basis din yan. Halimbawa, nakatira ka sa isang lugar na palaging maalikabok, nasa construction area ka or construction site, yan ho ay talagang dapat ka nagpapalit lagi ng iyong air filter. Kailangan na magpalit ka at least mga 8,000 to 5,000 to 8,000, depende pa rin, no? Mura lang naman kasi ang air filter. At yun, balik tayo sa ating topic kanina. May problema ang iyong idle ng inyong motor, nagpalinis ka na ng throttle body, at minsan pa nga, sabi ng iba, nagpa FI cleaning na, pero pangit pa rin ang idle. Kasi nga sa ating mga fuel injected na motor, hindi ho yan normal na mababa or namamatay kapag ka naka-idle lang. Kasi normally ang fuel injected na motor katulad nito, kahit luma na ito, pag yan ay nasa tamang idle, di ko naman binago yan, no? Stock setting pa rin yung ating tornilyo dyan, na kung saan nagko-control ng hangin, na kapag hinigpitan mo o niluwangan mo, nagbabago yung idle ng iyong motor. So kahit luma na yan, nasa magandang kondisyon pa rin o nasa maganda pa rin yung kanyang idle, kahit na unang andar, kahit malamig, kahit unang andar sa araw, yung umagang umaga, goods pa rin yung kanyang idle. Bakit? Walang problema, hindi pa ito nakaranas ng throttle body cleaning, pero regularly nagpapalit ako ng air filter, at regularly pinapalitan ko rin yung aking fuel filter. Ngayon, kung ginawa nyo na yon, nagpalit na kayo ng air filter, nagpalit na kayo ng fuel filter, pero ganun pa rin ang nangyayari, at lalo't ikaw nakatira sa mabasang lugar, halimbawa malapit kayo sa dagat, alam nyo ba, mga kaibigan, nakadalasan ang problema talaga andito sa spark plug. Dito kasi sa ating fuel injected na motor, dapat original lang ang ipalit ninyong spark plug, mga kaibigan, o kaya yung mga branded na maganda din ang reviews niya. At kung ano yung nakakabit dyan, kadalasan nito mas mahaba kasi ang spark plug ng FI. Yun din ang ipalit ninyo. Kung ano yung tinanggal ninyo yung spark plug, pwede na yun lang din ang size na ipapalit ninyo, at tiyakin ninyo na para pang fuel injected talaga yon. Kasi nga kahit malinis na yung iyong
throttle body, malinis na yung fuel lines mula sa fuel filter, mula sa tangke hanggang sa fuel filter papunta ng iyong throttle body. Kung hindi naman matino ang bato na kuryente, mahina naman ang bato na kuryente dahil sa ang iyong spark plug ay palitin na, talagang hindi aayos yung idle ng iyong motor. Ngayon, nagpalit ka na ng spark plug, bago na yung spark plug, nagpalinis ka ng throttle body, bago na yung air cleaner, bago na rin yung iyong fuel filter, pero may problema pa rin, at ikaw naman ay nakatira sa malapit sa dagat o kaya laging binabaha yung dinadaanan mo, lagi kang dumadaan sa tubig, ito ang i-check ninyo mga kaibigan. Kasi kadalasan dahil dyan, itong swako natin, minsan kasi pinapasok ng tubig yan. Ngayon pag pinasok ng tubig yan, namumuo yung corrosion sa loob. At yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang mismong swako ninyo. Susubukan lang natin tanggalin. Pagka tinanggal mo kasi to, pihitin mo lang to counterclockwise. Ayan, pakita ko sa inyo mga kaibigan kung ano yung itsura ng matinong swako. Tandaan niyo mga kaibigan, ibang-iba ang swako ng decarburetor at ng fuel injected. Ang decarburetor na swako, mabibili mo lang yon 120 hanggang 180. Pwede na yon kasi pang carburetor nga. Pero dito sa ating fuel injected na motor mga kaibigan, wag mo siyang kabitan ng ganon. Dahil itong ating pang fuel injected na swako mga kaibigan ay kakaiba ito kaysa dun sa ordinaryong nabibili natin. Dahil dito sa loob nito meron siyang tinatawag na nalimutan ko na yung tawag ng yung sumasangga. Kapag masyadong malakas ang bato ng kuryente, ito ay sinasangga ng isang pyesa na nandyan sa loob para hindi masira yung ating ECU. Yun yung dahilan, yun yung gamit nun mga kaibigan. Resistor, yun. May resistor kasi ito, may built-in na resistor ito sa loob. Itong para sa fuel injected na swako. Ibang-iba ito kasi hindi lang siya basta wire na pinagkonekta hanggang sa lumabas dito sa kabila. Hindi ho. Ang decarburetor kasi kahit ito mismong wire, okay lang yun naikabit mo na agad dyan sa spark plug, aandar at maayos ang andar nun kasi decarburetor. Pero ito mga kaibigan, meron kasing resistor na built-in na nakakabit dyan, na ang trabaho naman nun para i-resist niya yung sobrang kuryente at hindi mag-backfire, hindi babalik sa papuntang ECU na siyang makakasira ng ECU. Ngayon mga kaibigan, bakit nagkakaproblema ang iyong idle kapag ito ay may problema sa loob? Let's say, sabihin na natin mga kaibigan na ito ay pinamahayan ng corrosion sa loob. Tingnan nyo yan, oh. Kasi ito, hindi napapasukan ng tubig. Pero kapag ikaw ay laging lumulusong sa baha, bagamat lumulusong din ito sa mga ilog kapag nag-adventure tayo, ay hindi naman ho siya basta-basta ganun napapasok ng tubig. Pero kapag ang iyong motor naka-stay lagi sa labas, laging nauulanan, lagi kang lumulusong sa baha na mayroong tubig alat, kadalasan mga kaibigan pinapasok ito at nagko-corrosion. I-check nyo rin ito para mabantayan ninyo baka may corrosion na dyan. Yung parang asin-asin na namumuo at yun ang sumisira dyan sa tornilyo na yan. At nagkakaroon ng lost contact dyan sa loob. Pag nagkaroon ng lost contact dyan, hindi na ganun kalakas yung bato na kuryente papunta ho rito sa kabila hanggang dun sa ating spark plug, papunta ho sa combustion natin. So yun po mga kaibigan, mahalaga na bantayan natin yung ating spark plug, swako, ang ating mga filters, air filter, fuel filter, at yung regular na pagpalit, lalong lalo na sa pag-change oil mga kaibigan. Yan ay mga ilang tip lang naman na mahalaga mga kaibigan. Napaka basic ng mga yan, napaka basic pero napakalaki ng tulong kapag alam mo na i-maintain ang iyong mga basic na piyesa ng iyong motor at magamit mo siya kahit na matagal mo nang na-purchase ang motor niya. Kagaya nito, luma na ito pero still kicking, still maganda ang hatak, still maganda ang kanyang idle kasi nga talagang naaalagaan.
lalo sa mga basic maintenance. Ayan, walang problema sa kanyang idle mga kaibigan.